Okay, sa pag-inspection natin bilang mga head ng mga security, ano yung mga parameters na sinusunod natin bago tayo magbigay ng karampatang sanction o karampatang violation doon sa ating mga nakita na mga personnel natin na hindi akma yung trabaho na ginampanan nila. Do akma siya pero hindi ganon katindi. Ibig sabihin, hindi na-perform ng maayos. Nag-perform pero hindi maayos. Ganun naman talaga, di ba? So, ano yung mga parameters? Dapat may mga parameters tayo na sinusundan dyan. Kasi ang tanong dyan, bakit nag-exist yung ganong performance ng tao? Kasi ang titingnan natin dito, hindi yung, hindi yung nangyari eh. Di ba? Kumbaga, yung nangyari na yon, possible yun, may ugat yun. Iyon dapat ang makita natin para maiwasan yung pangyayari na yon. Kasi nangyari na eh, di ba? So bago tayo mag-sanction, timbangin muna natin. Tama nga yung sinabi ng isa naming supervisor na gusto ko kasi ang mga guard natin maging kapamilya ba ang trato. Tama naman. That is the 100%. Dapat we are family. Tandaan natin na itong mga security guard na to ang nagbibigay ng income, ng kita sa agency. Diba? Totoo yan. Wala namang ginawa ang isang agency na para sa sarili niya lang kumita. Kung baga nagnegosyo ka, may product ka. Diba? Ganoon naman eh. Kung ang product na exist security. Ngayon, tingnan natin, paano natin maiingatan itong mga taong ito para hindi makagawa ng mga mali na makakasira sa client natin. And at the same time, sa kanila mismo, pati sa agency. Una, syempre, tingnan natin, nakakapagpahinga ba yung mga tao na to? Akma ba yung pagpapahinga sa kanila? Kasi siyempre, ang tao kailangan din magpahinga talaga, di ba? Even sa Bible, nakalagay yan eh. At the 7th day, magpahinga ka. Kahit anong araw. Para sa akin lang ha, Monday, Tuesday hanggang Sunday, any days dyan na pwede ka magpahinga or rest day. Kasi tao tayo, meron tayong mga needs na personal na kailangan. Hindi naman kailangan puro ka lang nasa trabaho. Isa yan eh. Kapag lack of manpower, mahirapan talaga yung mga tao. Straightan, lalo security, 12 hours pa yan. Yun nga lang, everyday 12 hours kahit ma-rest day ka, mabigat na yun eh. Di ba ang standard lang is 8 hours. Kaya lang, syempre, kailangan din mas maganda. Pero kaya ngayon ang titingnan natin. Hindi tayo palaging by the books, by the laws palagi. Tingnan natin yung nature ng tao. Kailangan din magpahinga, napapagod yan. Syempre, kahit anong galing mo, pag ganun wala kang rest day, tuloy-tuloy ang pasok mo, lalo naman siyempre dito sa Manila, halos lahat dito ng mga empleyado, laging walang kasama yung pamilya. Doon may sariling pamilya, wala yung asawa, wala yung mga anak, nasa probinsya, nag-iisa lang dito yung tao. Di ba? Para din single. Katulad din namin na wala. Di ba? Ikaw lahat, magluluto, maglalaba, mamamlansya, maglinis ang parapher na lahat. Sabi mo, multitasking. Tapos tatrabaho pa yan. Hindi natin sinasabi na personal yan, hindi yun eh. Kailangan mabigyan din natin ng justification yung personal na buhay ng mga tao. Kasi papasok yan doon sa trabaho eh. Madadala yan eh. Kahit sabihin natin for them time iiwanan sa trabaho, hindi pa din madadala yan. Kailangan meron tayong tinatawag na mga parameters para justifiable naman ibibigay nating sanction. Kasi nakita mo hindi nag-perform yan. Tanong mo, bakit nga pag-perform to? Itanong muna, sir, walang mga rest day ang mga tao natin. Diba? Yung mga ganyan, maraming ganyan. Sa mga ibang detachment, di ba? Halos suntok sa buwan ng rest day. Yung para bagang wala na kami pakamasawag ka, magtrabaho ka lang dyan. Yun again. Although, naiintindihan natin yan kasi nga nature ng trabaho. Kaya lang syempre, huwag nating halos panay-panay. Dapat siguro pamantak-mantak given. Pero yung talagang umabot na ng isang buwan, magdadalawa, wala pa din. Teka lang, medyo na yan eh, against the law na yan. Diba? Kaya napakahirap din sa mga officer, nakikita ko din, nararamdaman din natin yan na i-push sila. Kasi nga, there's something missing eh. Alam mo yung parang may kulang na para mabigay sa kanila yung tamang trabaho nila. Ano yung kulang na yun? Yun nga, lack of manpower. Minsan, sa salary. O, diba? Alam din natin yan. Kaya nga, itingnan natin yun. Hindi sinasabi na magpabaya tayo mga security personnel. Dapat din, kahit ano pa man nangyari, sabi ko nga, lagi nating iisipin yung mga kaakibat na magiging problema. Kasi hindi rason na tayo walang rest day, na nag-i-straight duty, do may something lang na konting-konti na points, pero hindi pa din. Kasi pwede ka naman humingi ng backup. Diba? Kaya nga wag natin yun. Pero ang ibig ko lang sabihin dito, maging balance. Diba? I-account natin yung mga
ganung pangyayari na kung minsan pwede din na nahihirapan na yung mga tao. Nawawala na sa linya, napapagod na. Siyempre, minsan gusto rin niyang mag-unwind, di ba? Pumunta sa mamasyal, sama niya mga mahal sa buhay. Di ba? Kasi parte ng buhay ng tao, yan di atin pwedeng alisin sa kanila yan. Ako minsan sinasabi ko din sa mga tao namin, sana naman kung hindi emergency at wag naman sanang magka-emergency, sabi niya. Kasi mahirap din magka-emergency. Kung hindi naman pasok doon, wag na kayo muna mag-rest day. Ngayon, kung talagang health na ang pag-uusapan, hindi nyo kaya, magpaalam lang kayo, sige, bigyan natin ng ganito, pero pag sumunod hindi pa din, pa-medical na, and then, connect na kayo sa agency. Para ma-justify naman yung ganyan, para ma-assist din kayo. Ganun, ilagay sa tamang proseso. Kaya nga, napakaganda yung narinig ko na maganda kasi ang dapat yung mga guard natin, maging kapamilya natin. 100% supposed to be. Kasi tayo-tayo ang nagtutulungan, para tayo magkaroon ng mga income para sa client, sa agency, sa mga guard, at tayo mga security personnel, kahit ano pa man yung dinadaanan natin na walang rest day, halos talagang kulang, iba nga dyan, magkano lang ang sweldo, kung talagang starting point lang yan, tiyagain nyo pa din kasi tinanggap nyo ng buo yan. Huwag nating irarason, hindi kami dito minimum eh. Ang baba lang na sir, ba't kami pa? Huwag pong gano'n. Kailangan, tinanggap mo yan, alam mo yan sa sarili mo, kung ayaw mo, pwede kang kumawala ng tanga. Ngayon, kung talagang pinaka-starting point mo yan para makatalon dun sa mas mataas, pagsipagan ninyo kasi madadala pa rin yan. Huwag niyong papabayaan. Kailangan, trabaho tayo ng tama at yung trabaho natin, yung like sabi, specific rules and general rules natin dyan, gampanin natin ng maayos. Kung hindi kaya, may mga kasama tayo, may officer tayo na tutulong para kayo gabayan at para matulungan doon sa kakulangan na supposed to be kayo ang gagawa. Kaya nga lang, dahil sa mga pangyayari, hindi natin kayang gawin, naandyan sila, naandyan kami para magtulungan tayo. Hindi magbatuhan, hindi magpalakasan. Ang importante, we are family.